Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng napakaraming pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog muli sa salita ng ating Panginoon. Alam mo, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok o mga hamon na maaring ipahintulot ng ating Panginoong Diyos. May dahilan siya kung bakit tayo ay nakararanas ng mga paghamon sa ating buhay. Ngunit sa mga sandaling ito, anuman ang ating nararanasan o nararamdaman, yan man ay hindi maayos, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maihahaing natin kung ano man ang ating damdamin. Higit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, kapupulutan natin ang aralang salita ng Diyos. Kaya talika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito ay isang paalala muli patungkol sa moral purity, yung pagiging dalisay o meron tayong kadalisayan sa ating pamumuhay bilang mga anak ng ating Panginoon. Ano ba ang paalala ni Pablo sa mga tagapakinig niya sa Thessalonica? Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, muli kaming dudulog sa inyong banal na salita. Nais po namin, O Diyos, na sa maraming paraan, kami po ay inyong pagpalain. Ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May kilala na ako, binili ng iyong dugo,
hinirang bilang anak mo. Katapatan mong angkin, walang ibang sasambahin. Di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako katapatan mong walang ibang sasambahin. Di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako walang ibang sasambahin. Di ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Gamitin mo ako Sa araw na ito ay muli nating paalalahanan ang ating mga sarili mula sa salita ng Diyos at ito ay patungkol sa panghihikayat o ilang alituntunin para sa isang tunay na mananampalataya. At titingnan natin kung ano ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig doon sa Thessalonica na angkop sa atin maging higit sa lahat sa ating kapanahunan. Tutunghayan natin ang aral patungkol sa kadalisayan. Tayo ay madalas inuutusan ng salita ng Diyos na magpakita tayo ng kabanalan sa ating buhay. Ang ating tema ngayon is all about moral purity. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa unang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, Kabanata 4. Pag-aaralan natin ang verses 1 to 8. Inuulit ko, in the letter of Paul to the Thessalonian believers, 1 Thessalonians chapter 4 verses 1 to 8. Ito ang ating pag-aaralan, ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang 3 talata lamang. At ito ay ang talata 4, 5 at talata 7. Ganito ang ating mababasa. 1 Thessalonians chapter 4, talata 4 muna tayo. Sabi rito, dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa. Talata 5. At hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. At talata 7. Tayo ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Sabi nga rito, no, ipaparaphrase ko lamang po ang isa rito sa mga verses na ito. Know how to possess your own vessel in sanctification and honor. God has called us to sanctification. Alam mo kaibigan, ang mga talatang ito, no, ito yung verses 1 to 8 o yung 3 talata na ating pagtutuunan ng pansin. Ito ay may kapahayagan at may mga alituntunin patungkol sa kadalisayan. Kadalisayan na maipapakita ng isang tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang pag-iwas sa anumang kasalanan o kaya ay tawag ng laman. Alam mo dito sa talata na ating pinag-aaralan, maaring paliwanag ni Pablo na hindi dapat namumuhay ang isang tunay na mananampalataya
tulad ng hindi mananampalataya na nakikiayon o nagpapadala sa pita ng laman. Dito, kalagayang moral sa harap ng Diyos ang tinutukoy ng apostol. At alam mo sa ating kapanahonan, no, yung moral purity medyo nagde-decline na ito. Bakit? Sapagkat tinatanggap ng lipunan yung mga pananaw ng tao na ang ganito ay tama, lalong-lalo na, no, halimbawa, usong-uso yung mga, wag naman po kayo masasaktan kung kayo ay tatamaan, usong-uso yung mga live-in partners, ano? Yan ay hindi ayon sa salita ng Diyos. At yung kung ano-anong engagement ang ginagawa ng iba nating kapwa outside marriage. At dito makikita natin na yung kadalisayan, ito ay utos, ito ay required sa bawat mananampalataya. Umiwas tayo sa anumang tawag ng pita ng laman. Moral standing, ito yung sinasabi ni Pablo, o yung purity before a holy o our holy God. Sa mga unang bahagi ng kabanatang ito ay nanghikayat ang apostol na ang wasto at dalisay na pamumuhay ay sa pamamaraan rin naman ng pagpapakita ng pagsunod at pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Alam mo, sabi nga ron sa verse 2, no, we please God when we walk in a righteous manner. Ito yung sinasabi rito ni Pablo. Alam mo, kaibigan, hangad ng ating Panginoon Diyos, kung ikaw ay bahagi ka ng kanyang pamilya, ikaw ay tinuturing mo ang iyong sarili na ikaw ay anak ng Diyos. Hangad ng Diyos na tayo ay magpakita ng kabanalan sa ating buhay. Ang tanong dito meron ka bang kasalanan na ginagawa o patuloy na ginagawa that breaks yung o that hinders yung fellowship mo sa ating Panginoon? Kaibigan, sino man o saan ka man dinadala ng Diyos, mananampalataya ka man o hindi, sa salita ng Diyos, kadalisayan ang kanyang iniuutos sa atin. Dapat tayo magpakita ng kabanalan sa ating buhay. Higit sa lahat, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pakahulugan ni Pablo, dapat ang pang-araw-araw nating patotoo ay bilang mga mananampalataya, ito ay batay sa tugon natin sa kanyang mga salita o sa kanyang mga ipinag-uutos. Alam mo, kung susuriin nating mabuti, itong buong kabanata 4 dito sa unang sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ito ay utos para sa mga mananampalataya. Kung halimbawa hindi pa kilala si Kristo sa iyong buhay, abay makakapulot ka ng napakagandang utos dito at aral. Ang mga ito ay kinabibilangan o may kinalaman sa pangangalunya, no? Lalong-lalo na, at alam mo sa ating kapanahonan, minsan nakakalungkot, lalong-lalo na, no, tinatanggap ng lipunan yung minsan yung mga tao, mga kapwa natin na into that relationship, no, they commit adultery. Niisip nila, okay lang yan, pangkaraniwan na yan. Parang sa pananaw nila, tanggap na ng society yan because ang kanilang kadahilan yung ganyang relationship is between two consenting adults. At alam mo, kaibigan, labag sa utos ng Diyos ang anumang uri ng kahalayan outside marriage. Alam mo, kahit na yung mga pangangalun niya, nakakalungkot, even some Christians are engaged in this sin. Pakikipagniig sa hindi asawa. No, meron tayong mga maituturing na fornication at lalong-lalo na yung the practice of homosexuality at iba pang uri ng kahalayan. Ito ay pinagbabawal sa salita ng Diyos. Kaya nga lamang nakakalungkot, inaalaw, ipinahihintulot ng society. Alam mo, ano man ang dahilan ng lipunan, wala ito. Mali ito. Hindi ganito ang nais ng Diyos. Alam mo, kaibigan, kaya ganito na lamang ang pagbabawal ni Pablo. During their time, iba rin kasi ang kultura ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Dahil sa kanila, mayroong mga idol worship, and idol worship is always associated with many forms of immorality. Ito yung sinasabi rito ng talatang ating pinag-aaralan. Hindi niya nais na ang mga mananampalataya at ito ay angkop sa atin. Hindi niya ninanais na ang komunidad ay mahikayat tayo ng mga mananampalataya sa kalaswaang ito.
At alam mo, nakakalungkot ito, no? Ito ay hinihimok pa, no? This is being encouraged ng iba nating kapwa. Iba naman kasi ang kanilang pag-iisip. Although, sabi nga nila, hindi bale that this is already permitted by society. Maaari, no? Ganyan ang pananaw nila, mali yan. But not the Word of God. The Word of God condemns such practice and even simple action. Dito, pakahulugan ng apostol, ay dapat meron tayong pagpipigil sa ating sarili. Meron tayong self-control. Alam mo kung bakit? Because this is the only way para tayo ay makaiwas sa ganitong uri ng immoralidad. Tayo kinakailangan mayroon tayong self-control, no? Ganyan ang ating i-practice. Ang isang anak ng Diyos dapat may ganitong virtue. Dapat ang ating mga sarili ay isang handog na kaaya-aya sa harap ng Diyos. Pagka binasa mo yung Romans 12:1, yun ang buong konteksto, no? Yung what would be the sacrifice that God would be pleased of, that God would accept? It is always a holy life. Dapat ang ating mga sarili ay isang handog na kaaya-aya sa Diyos. Kaibigan, dapat nating ipagkatiwala sa Diyos ang anumang pakikibaka natin sa laman. Tandaan rin natin na kapahamakan lamang ang maidudulot ng kasalanan ito sa ating buhay. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng ang tagumpay sa ating pakikibaka sa tawag ng laman. Alam mo kaibigan, ang pakikiayon sa tawag ng laman ay magbubunga ng hindi magandang patotoo. Ulitin ko po yun, no? Ang pakikiayon sa tawag ng laman ay magbubunga ng hindi magandang patotoo. Una sa Diyos at ikalawa sa ating kapwa, kabilang ang mga mahal natin sa buhay. May paalala si Pablo, pag binasa mo yung sulat niya sa unang Korinto, kabanata 6, talata 18, sabi nga niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap niya mula sa ating Panginoong Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kung hindi sa Diyos. Gamitin ninyo, ito yung napakagandang paalala, ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Panginoong Diyos sa pagpapakita ng isang dalisay at banal na pamumuhay. Alam mo kaibigan, paalala sa araw na ito na bahagi ng ating panalangin ay hingin natin sa Diyos na tayo ay pagkalooban niya ng pagpipigil. Pagkalooban niya tayo ng self-control upang tayo ay makaiwas sa anumang tawag ng laman. Kaibigan, tayo, paalala ito, no? Tayo ay hinirang at tinawag ng Diyos sa kabanalan, hindi magpatuloy sa kasalanan. Kaibigan, paano tayo ilalarawan ng ating kapwa bilang mga mananampalataya? Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Ito po si Pastor Rene Bonsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo ako sa panalangin. Mag-Diyos, kami ay nagpupuri at pagpapasalamat para sa aming mga OFWs na nagpapagal at naglilingkod sa ibang bansa, nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Ingatan mo sila, O Diyos. Bigyan mo po sila ng katalinuhan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ilayo mo sila sa mga iba't ibang klaseng tukso na maaring maglayo sila sa inyo. Ganon din, ingatan mo ang mga OFWs na nasa subject sa mga iba't ibang klaseng abuso ng kanilang amo. Iligtas niyo po sila, O Diyos, sa mga kapahamakan. Dalangin din po namin, gagamitin mo sila bilang mga vessels na kung saan makapagpahayag at maraming makakilala sa Panginoon at gawin siyang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa patuloy po ng ating programa ngayong araw na ito ay muli tayong dudulog sa ating Panginoon
sa larangan ng pananalangin para sa kahilingan po ng ating mga kapatid sa pananampalataya na may kahilingan ng kagalingan. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga pagkakataong ito'y makadudulog kaming muli sa inyo upang makapamagitan para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkaloob mo ang amin pong idudulog kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. Para po sa mga sumusunod na kapatid tulad ni kapatid Teresa, kagalingan Panginoon Diyos ang kanyang idinudulog. Hindi niya man nabanggit ang kanyang kalagayan, ngunit siya po ay nananalangin na siya ay inyong pagagalingin. Para po kay Raymond, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan as well as protection. Sa Estacio and Magsalin families, ang kanila pong pananalangin ay maayos na kalusugan at proteksyon sa kanilang buong sambahayan. Yan po ang pananalangin ng Estacio maging ng Magsalin families. Kay Rosalie, namamagitan po siya sa kaligtasan ng kanyang mahal na asawa. Naway pagkaloob mo ang salvation para po sa kabiyak ni kapatid Rosalie. Kay Son naman po, namamagitan siya ng patnubay para sa buo niyang pamilya. Si kapatid Relly, ang kanya pong pananalangin ay spiritual growth as well as financial provision and safety. At para po kay kapatid Josephine, ang kanya pong pananalangin ay good health and protection sa kanyang pamilya. Panginoon, sa amin po mga idinulog ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa moral purity, patungkol sa kabanalan, at tayo ay madalas napapaalalahanan patungkol sa isang dalisay na pamumuhay sa harap ng Diyos, maging sa harap ng tao. At kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat ay nagpapakita tayo ng kabanalan sa ating pamumuhay, sa salita at sa gawa. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Tanggapin mo ang aming papuri, tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapanana. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kahit bukas, inaanyayan kita, samahan mo kung muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin kuspos. Ito ay magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman. Sa hardin ng pananalangin. O kay sarili